Bagyong Uwan humina na habang papalayo sa bansa. Amihan nagsisimula ng maramdaman. Bagong sama ng panahon sa Mindanao, mababa pa rin ang tsansang maging isang bagyo. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ngayong araw ng Huwebes, November 13, 2025. Narito na ating update sa panahon. Pero bago ang lahat, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ang pinakahuling ulat ng Pag-asa at ang JMA o Japan Meteorological Agency, ang Tropical Depression Uwan ay nananatiling malakas habang kumikilos sa karagatan ng silangan ng Taiwan. Ang sentro nito ay tinatayang nasa layong 305 km hilaga ng Itbay at Batanes at merong intensity ng maximum sustained wind na 55 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 70 km per hour. Ang central pressure nito ay nasa 1,000 HPA. Kumikilos ito northeastward sa bilis na 25 km per hour. Ang lakas ng hangin pa rin ito ay umaabot sa hanggang 240 km mula sa gitna ng bagyo. Ang mga outer rain bands ng Bagyong Uwan ay patuloy na nagdudulot ng paminsan-minsang pag-ulan at bugbugso ng hangin sa Batanes at Babuyan Island ngayong araw. Bagaman humina na ang bagyo ay maari pa ring magdulot ng gust to wind lalo na sa mga baybayin at kabundukang lugar. Kung kayo ay nasa mga lugar na ito, manatiling maingat sa paglabas dahil kahit humina na ang Bagyong Uwan, delikado pa rin ang mga biglaang bugso ng hangin na pwedeng magpatumba ng mga puno o magdulot ng alon sa dagat. Narito naman ang ating coastal waters condition. Sa lugar ng Batanes, aabot sa 4 na metro ang alon. Kaya patuloy natin nag-iingat ang ating mga kababayan na nasa malapit sa baybayin at mangingisda. Sa northern at western seaboard naman ng Babuyan Island at Ilocos Norte, aabot ang alon mula hanggang 3 metro ang taas. Habang sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Calayan Island, aabot naman ito hanggang 2.5 metrong taas ng alon. Paalala sa mga mangingisda at may maliliit na bangka, iwasan muna ang paglalayag dahil delikado ang kondisyon ng dagat. Kahit bihasa kayo, mahirap kontrahin ang bugso ng alon kapag may amihan breeze at malalakas na hangin mula sa bagyo. At sa ating track and intensity outlook, ayon sa forecast, ang Bagyong Uwan ay patuloy nakikilos northeastward patungong southern portion ng Ryukyu Island at inaasahang tuluyang hihina ito bilang isang remnant low sa loob ng 12 oras. Ibig sabihin nito, tuluyan na itong lalayo sa ating bansa, ang Bagyong Uwan, at wala nang direktang epekto sa malaking bahagi ng bansang Pilipinas. Pero dapat pa ring magbantay dahil meron tayong bagong binabantayang sama ng panahon sa timog silangan ng Mindanao. Isang low pressure area na namataan na may layong 1,696 km silangan ng timog silangan ng Gobernador Generoso Davao Oriental. Ito ay mababa pa ang tsansang maging isang bagyo dahil sa easterly wind sa Pacific. Nahirapan itong mag-organisa. Nabanat ang convective cloud nito habang nasa ilalim ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ayon sa ating monitor, nasa 18 to 22 km per hour lang ang galaw nito. Kaya mananatili itong shallow invest habang lumalapit sa silangan ng Mindanao. Sa ngayon, low chance pa rin itong maging isang active na low pressure area o LPA sa mga susunod na 24 oras. So mga kababayan sa Visayas at Mindanao, bagamat mababa ang tsansa nitong lumakas, maganda pa rin sa mga posibleng pag-ulan dahil dala pa rin nito ang moisture ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Mga kababayan, kung mapapansin natin, dahan-dahan nang humuhupa ang bagyo at habang siya'y lumalayo sa ating bansa, pumapasok naman ang malamig na hanging amihan. Ramdam na ba ninyo yung simoy ng hangin sa tuwing umaga? Ito ang sinyalis ng paglipat natin sa malamig na season. Ibig sabihin, mas preskong panahon pero posible ring magkaroon ng cold-related illnesses gaya ng ubo, sipon at trangkaso. Kaya mag-ingat pa rin lalo na sa mga bata at sa mga nakatatanda. Narito ang ating lagay ng panahon sa buong bansa. Sa panahon sa Mindanao at Eastern Visayas, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkulog at pagkidlat.
Dulot ito ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na patuloy na humihila ng moisture papasok sa silangang bahagi ng bansa. Ang epekto nito ay posibleng flash flood o landslide lalo na sa mga mabababa at bulubunduking lugar gaya ng Eastern Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pansamantalang pag-uulan o thunderstorm sa hapon o gabi. Sanhi ito ng localized thunderstorm. Mag-ingat sa biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag malakas ang ulan. Para sa ating coastal water condition, extreme northern Luzon, katamtaman hanggang malakas na hangin mula northwest to southwest. Katamtaman hanggang maalon ang dagat na aabot na 2.1 hanggang 3.5 metrong taas. At sa natitirang bahagi ng Luzon, mahina hanggang katamtaman ng hangin mula southeast to northeast. May slight to moderate seas na aabot na 1.2 to 2.1 metrong taas. Sa Visayas at Mindanao naman, mahina hanggang katamtaman mula east to northeast na may banayad na alon na aabot sa 0.6 hanggang 1.2 metrong taas. Para sa ating temperatura sa Metro Manila, minimum temperature 25.8 degrees Celsius na itala kahapon ng umaga ng alas 6:30 ng umaga. Maximum temperature naman 32.2 degrees Celsius na itala ng bandang alas 2 ng hapon. Para sa ating tide and astronomical info, ang araw ay sumikat kaninang alas 5:56 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 5:25 ng hapon. Mga kababayan, kung mapapansin po natin, nananatiling aktibo ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ dahilan ng tuloy-tuloy na pagbuo ng mga ulap sa silangan ng bansa. Yung low pressure area o LPA 91W na sinusubaybayan natin mula pa kahapon ay tila nahirapan mag-organize dahil sa stretching effect ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone at ng easterly wind component. Bagamat mababa ang tsansang maging bagyo, may potential threat pa rin ito sa Mindanao sa anyo ng torrential rain o localized flooding. Sa parehong petsa noong nakaraang taon 2024, halos katulad din ang sitwasyon. May ITCZ o Intertropical Convergence Zone induced ng low pressure area o LPA sa silangan ng Mindanao na kalaunay nagdala ng malawakang ulan sa Visayas at Northern Mindanao. Ipinakikita nito na tuwing Nobyembre, mataas talaga ang posibilidad ng formation ng mga shallow systems Western Pacific. Mga kababayan, alam nyo ba ang pangalang Phong Wong o Bagyong Uwan ay unang ginamit noong taong early 2000 sa typhoon naming system. Sa mga nakalipas na taon, ilang beses na rin itong nagdulot ng ulan sa Taiwan at Northern Philippines. At ngayon, tila ito na ang huling yugto ng Bagyong Uwan o pangalang Uwan bago tuluyang maglaho. Kaya patuloy pa rin nating pinapaalala ang ating mga safety reminders. Una, huwag munang pumalaot kung may gale warning sa inyong lugar. Pangalawa, patuloy na mag-monitor sa mga opisyal bulletin ng Pag-asa, JMA o Japan Meteorological Agency at ang DOST. Pangatlo, isecure ang mga gamit sa bakuran lalo na kung malakas ang hangin. At pang-apat, iwasan ang pagbabalita o pag-share ng mga fake news weather posts. Siguraduhin galing sa verified sources. At para sa kabuuan ng ulat sa araw na ito, ang Bagyong Uwan ay humina na bilang isang tropical depression na papalayo na sa ating bansa. Ang Invest 91W ay nananatiling mababa ang tsansang maging isang bagyo pero magdadala ng ulan sa silangan ng Mindanao. Ang amihan ay unti-unti nang umiiral, hudyat ng malamig na panahon sa Luzon. Ang ating panawagan, manatiling alerto at mahinahon at patuloy na makinig sa mga opisyal na ulat. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Mga kababayan, habang dumadaan ang bagyo, tandaan natin, sa Diyos tayo nakakahanap ng lakas at kapanatagan. Tulad ng amihan na nagdadala ng malamig na simoy ng hangin, dala rin ang kanyang presensya ang kapayapaan sa gitna ng unos. Mga kababayan, salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagsuporta, pagtangkilik dito sa ating channel, Pilipinas Weather Ngayon. Para patuloy kayong updated sa panahon, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-ialerto. Ingat tayong lahat.